Ma'am Dana, good morning po sa inyo. Good morning. Good morning, Manong Ted. DJ Chacha, good morning. Salamat sa Morning. panahon. Meron pong report kahapon in the light of the issuance of subpoena ng both houses of Congress para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang sabi ng DOJ, naka-lookout na. Wala naman kasing hold order dito. So, lookout bulletin. Ano ibig sabihin nito? At ito ba'y totoo ngayon na ipinakalat na sa inyong mga tauhan sa lahat ng entry at exit points sa Pilipinas? Yes, inaantay po natin yung kopya ng bagong lookout bulletin po na mukhang i-issue po dito po kay Pastor Kibuloy. Ang ibig sabihin po ng lookout bulletin, it's not really a whole departure order po sa ngayon. Ang lookout bulletin po is really to be extra careful kung ma-encounter po itong individual na ito sa atin pong mga port. Ang ibig sabihin po niyan, meron pong mga tatawagan doon sa based on the order ng mga government agencies that are related to the case to confirm if there is a freshly issued warrant of arrest or full departure order. Kasi po itong mga ganitong high-profile cases, minsan po in the middle of an investigation, there are attempts to flee or tumakas po bago po makapag-issue ang korte ng full departure order. So, ayan po ang way ng Department of Justice to monitor kung ito po ay aalis bago pa po ma-issuehan ng full departure order. Okay, kasi nga ito ay subpoena pa lang naman and then ang next step dyan pag hindi siya sumipot, baka marapati ng mga dalawang kapulungan ng Kongreso na maglabas na ng arrest order, no? Hindi naman to arrest order para maobliga yung tao na humarap sa pagdinig. In the absence of that, ito nga, lookout bulletin pa lamang. Pero ngayon ba, Ma'am Dana, may report ba kung si Pastor nasa Pilipinas ba o nakalabas na? Sa ngayon po, yung records po natin sa immigration ang lumalabas po that he is still in the country. Okay. So, hindi naman maitatanggi na si Pastor Apollo ay may sariling eroplano. Kapag ba mayroon ka sariling jet, no, eroplano, obligado ba na kahit na ikaw mag-take off sa Davao o sa alimang paliparan na kung ikay maglalabas ng bansa, dapat dumaan ka sa immigration? Yes po, even in private airstrips or mga private areas po, kailangan po may clearance ng immigration as well as meron pong clearance ng other government agencies that are in charge naman po of the landing and take-off of aircraft. Ayun, so klaro yun. No? Kaya nga, dahil as far as your bureau is concerned, walang record na siya nakalabas. Yes po, tama po kayo. Okay. Kung walang record ng nakalabas, hindi kaya nasa labas na siya noong pa? O talagang klaro yan sa inyong record dyan na hindi pa siya umaalis magmula nang siya dumating? Yes, ang last recorded po natin was last year, arrival po galing sa ibang bansa. And then there's no other recorded departure po since then. Okay, sige. Yan ang ating gusto munang liwanagin. Anyway, sa ilang pang mga kakatanungan, baby girl, itong sinasabi nga na dumadagsa na naman itong dating at alis ng pasahero at as usual, kumakapalang pila. Anong tugon dito ng immigration? Yes, Manong Ted, I think this came from a viral post po on Twitter or X pala, sorry. Tungkol sa pila po ng immigration. I think there's also a need to clarify that it happened yesterday ng umaga, maybe around 5:30 in the morning, all the way to 7. Nagkaroon po talaga ng medyo pagdami ng mga pasahero, around 1,800 arrivals po yun, mga tao na dumating from 8 sites na sabay-sabay po na dumating. So lahat po yan nandoon sa immigration area. But it was processed speedily, so in around 40 minutes, naubos na po yung mga tao and the immigration area was already cleared. So ito pong reklamo na naipost sa social media, valid naman, but then again, kasi puno po lahat ng mga, kumbaga yun, lahat ng immigration officers natin nandun, may nagtatao. Yes. Yun nga lang, dumagsa po yung mga pasaherong umuwi dito sa Pilipinas, kaya di napigilan yung ganyang kahabang pila. Yes, 8 flights po yun, sabay-sabay dumating in a span of 1.5 hours. Kaya talagang hindi po natin maiiwasan na medyo marami po talaga tayong kasabay
doon po sa biyahe. Pero mabilis po ang ating processing since all counters were manned po and we have our e-gates already. So mabilis-bilis naman po yung ating pagpaproseso doon po sa area. Sa ganyang klase ng pagkakataon, especially para po sa mga turista, wala bang po pwedeng mas magaang na po pwedeng gawin ng BI, especially for the tourist nga po? Yes, for the medium term po, ang ating goal ngayon, particularly for this year, is dagdagan po yung electronic gates natin. Alam po natin medyo cramped talaga yung areas dahil that's really the allocation already of the immigration area. But ang goal po natin is yung electronic gates madagdagan. For this year, 25% po ng ating operations ay i-convert to electronic gates. So na-initiate na po natin yung procurement niyan kasi na-aprubahan po yung ating budget. All the way po to 2026, kasama po yan sa ating ICT programs na sinubmit po natin sa DICT. By 2026 po, 50% na nung ating manual processing will be converted to e-gates. Kasi alam po natin na while ngayon po ay manageable pa yung mga pila, alam po natin that yearly talagang exponentially tumataas po yung bilang ng mga pasahero. Ito pong mga nakapag-fill up na halimbawa, nakasama dun sa pila ng mga Pilipino na uuwi lang ng Pilipinas, galing ng ibang bansa para magbakasyon, pero nakapag-fill up na sa e-travel, do they have to go through that line? Kasi makakabawas po sana yun, kung sakali man. Yung e-travel po is really a requirement for all arriving passengers kasi it's not just for immigration, it's also for customs and quarantine, parang integrated na po in one form. But yung ating e-gates po are being reconfigured kasi meron din po tayong mga natanggap na concerns about that. Binawasan po yung steps doon sa e-gate kasi before, ilalagay po ang passport, ilalagay po ang boarding pass, and saka po kukuha ng biometrics. So all in all, ang lowest po niyan is 8 seconds. But aalisin po yung pag-scan ng boarding pass by connecting po doon sa system ng mga airlines. So siguro mas bababa pa po yung 8 seconds per individual. And I think malaki po yung maitutulong nun kapag ka nag-compound doon sa dami po ng mga pasahero. Okay. Since napag-uusapan na rin po natin yung tungkol doon sa e-travel, meron din mga bali-balita ngayon na meron mga nagbebenta online dito sa pagpaparehistro sa e-travel. Paalalahanan lang po natin sila that this is free of charge, ma'am. Yes, DJ Chacha. Ang e-travel po natin ay libre, free of charge, wala pong babayaran sa paggamit po ng e-travel. Meron pong mga peking website na naglilipa na po doon sa internet kung saan china-charge po tayo. $50 to $100 ang china-charge nitong mga peking website po na ito. Wag po tayong papayag, wag po tayo mag-subscribe dito. Kapag kasiningil po tayo, wag na po nating ituloy. Ibig sabihin po, peke yun. So ang suggestion po namin, diretso po nating i-type sa browser etravel.gov.ph para hindi po tayo maligaw ng mga website. Pag ba ikaw lalabas, kailangan pa ng e-travel? Pag lalabas ka, papunta ka sa alimang bansa? Yes po, kasi yan po ang replacement ng ating arrival and departure card. So instead po of susulatan, yun na po ang gagawin natin. But you can do that in the comforts of your home po, 72 hours bago po kayo bumiyahe. So either paalis o parating, kailangan pa rin ng e-travel. Tama po kayo dyan. Hindi pa pwede ako magmano-mano sa airport? Ginagawa lang po natin yon kapag ka mga senior citizen or hindi po talaga maaari. But usually po, talagang tinutulungan din po. Meron po tayo mga individual doon that can assist para matulungan po magsulat sa e-travel. Pero pwede ako. Ako senior ako. Pwede ako pagdating ko sa airport, meron pa rin available form doon na manual? Yes po, that's always an option po for those who really can't access po o kaya naman po magkaroon ng system downtime. Okay, sige. Klaruhin ko lang yun, ha? Oo, pwede pa rin. Pagpunta mo sa airport, kung ikay senior citizen, o wala kang kakayahan, no? Ang telepono mo ay hindi naman po high-tech. Yes, tama. Diba? Wala kang access dito sa e-travel website na ito, pwede kang magmano-mano mag-accomplish ng form bago ka paglagpas mo ng check-in counter papunta ng immigration. Klaro yan, Dana, ano po? Okay? Yes, Manong Ted, pero meron din po tayo, magkakaroon po tayo ng mga kiosk. I think nakalatag na rin po doon, mga kiosk kung saan po sila pwedeng mag-fill out ng online e-travel. And there are also people po who can assist
yung ating mga kababayan. Hindi kaya yung gwardiya hindi papasukin kasi walang QR code na ipapakita yung yung biyahero? It's not part po of those that are being checked kasi naka-integrate na po yan sa system. Hindi na po nila kailangan ipakita yung QR code kasi shoot na po yan sa system pagdaan nila. Sige ha. Oo. Ma'am Dana, ang nagiging problema naman yung pabalik, Kailangan yun din. talaga kailangan mo. Kasi That's baka why- hindi ka pasakayin naman doon sa airport na kung Correct. saan ka babalik sa Pilipinas. Kaya nagulat ako, Alright. Ma'am Dana, na kailangan na rin ng e-travel pag palabas ka ng bansa, even if Filipino citizen ka. Kasi before, papasok lang yan kailangan. Ang nagiging problema naman po ngayon, kahit may e-travel na yung iba, pinag-fill up pa rin po nung form. Kaya mas humahaba yung pila. Naabisuhan po ba natin lahat na pag may e-travel na di na kailangan mag-fill up ng forms? Opo, medyo ilang buwan na rin po siya nakaano. Pero sige po, kukunin ko po yung details nito para maibato po natin on the ground para masabihan po baka po yung ibang mga individuals doon na nagbabantay ay hindi po aware doon sa mga systems natin. Sige, para natin maiklaro lamang ito ha. Kasi ito pong huli namin, yung isa naming kasamahan dito, nung huling nag-travel siya, may e-travel na, pero hinanapan pa rin po nung guard papasok ng immigration ng form. Opo. Minsan naman din may mga gwardiya sa NAIA na daig pa ang taga-immigration. Actually, opo, hindi ka ma'am. papapasukin Totoo mismo yun, kung wala ma'am. kang passport, walang plane ticket, di ba? Oo, ma'am. Doon po nagkakaroon ng bulto ng pila actually. Mas mahaba ang pila doon kaysa papasok minsan ng immigration. Daig pa niya, minsan sa kapupunta. Tatanong pa sa iyo eh. Sige po. Pag sinagot mo ng, wapakels Sige. ikaw, di ba? Baka ka naman, may baril yan, huwag kang mag-iingat ikaw. Ang dami hinahanap. Sige. ID. Kung anong hinahanap sa'yo sa immigration, hinahanap din sa'yo ng guard papasok ng immigration. Hindi, meron ka ng passport, hanapan ka pa ng ID. Oo. Yun nga, may passport ka, tas Hanap ka ID pa ng pa. ID. Galing, tama. Dana. Natatawa si Dana. Pero Dana, hindi biro yan. Totoo yan, Dana ha? Yes. Opo. Although that's not under immigration po, but we will coordinate sige. po those agencies that are in charge of Okay, that. salamat na marami. Dana, anong balita ni Commissioner dito sa ang sinasabi ng mga mambabatas, naglaan na ng pera ang Kongreso para sa refund sa ticket ng mga nababump off, no, yung mga hindi napapasakay pero hindi naman mga biktima ng human trafficking o legit yung biyahe pero hindi nakasakay. Well, sumulat na po tayo sa Department of Budget and Management at saka sa Commission on Audit po para mag-initiate ng pagpupulong tungkol po sa issuance ito. We're still awaiting po yung confirmation from the agencies, but once po magkaroon ng confirmation from them, we can initiate the crafting of the guidelines doon po sa sinasabing refund based on the GAA. Yung pag-offload, no? Oo. Yes. Doon sa pasahero na papalabas. Yes, tama po kayo. Kapag legit naman yung biyahe nito. Tama po kayo, sir. Oo. Okay, sige. So, Ma'am Dana, thank you for waking up early, ha? At naistorbo ka namin. Anytime po. Salamat po. Good morning. Thank you. Si Ma'am Dana Sandoval, ang Immigration Bureau spokesperson po sa napaka-importanteng issue. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.